Ayon, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang lingkod, Rondy TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP na si Colonel Jane Fajardo ay confirm na ayon sa mga ibang witness na lumantad pa ay itong si Police Major Alan De Castro ang taong pinakahuling nakasama ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon mga kababayan. Ibig sabihin si Police Major Alan De Castro lang ang may kagagawan ng naturang krimen sa pagkawala kay Catherine Camilon mga kababayan. Pero bakit tila ba ay napakabagal ng pag-usad ng kaso ayon sa ating mga kababayan at para pang merong agam-agam ang PNP na ikulong itong kanilang kabaro na si Police Major Alan De Castro. Kung ito naman ang itinuturo ng mga witness at mga ebidensya mga kababayan. At ayon sa ating mga kababayan, kailangan ikulong na itong si Police Major Alan De Castro at sa pilitang paaminin kung saan itong si Catherine Camilon mga kababayan. Buhay pa ba ito o ito ay patay na? At ito na nga mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Tama po kayo sir, may maganda pong development dito po sa kaso po ni Miss Catherine Camilon. Kaninang umaga po ay inilabas na po ng forensic group yung resulta po ng isinagawang DNA examination doon po sa mga na-recover po na hair strands, doon po sa Red CRB na na-recover po natin nung nakaraang 2 linggo. At lumalabas po sa examination na ito pong mga na-recover na hair strands ay nag-match po ito sa DNA profile po ng magulang po ni Miss Catherine. Ma'am, matanong ko lang, meron bang, aside from hair strand, meron pa bang ibang mga samples katulad ng mga, halimbawa, blood drops na nakuha doon sa sasakyan, ma'am? Yes sir, gumamit po yung ating forensic group nung tinatawag po nating luminol test. At may nakikita po sila doon na mga traces ng possible blood samples. At kasalukuyan pa rin po nila itong ine-examine. At iba po kasi yung ginagawang examine dito compared po dun sa DNA test. At nangako naman po sir yung forensic group na maglalabas po sila ng official findings once matapos po yung proseso. So, positive DNA findings ng forensic group. Anong implikasyon dito sa ongoing na investigation natin, sir? Ma'am. This will further substantiate or corroborate po yung mga statements po nung 2 witness na nauna ng lumutang. Kung matatandaan nyo po, dyan po sa may parte ng Bawan, Batangas, kung saan sinasabi po nila na personal po nilang na witness yung 3 kalalakihan po na may isang nililipat na dugo ang babae mula dito sa Nissan Juke na pinaniniwalaan nating pag-aari ng nawawala po nating biktima at inilipat nga dito sa na-recover nating Red CRB. Yung pagkakamatch po ng DNA profile po nito sa pamilya po at particularly sa magulang po ng nawawalang biktima, this will give credence na yung ating biktima po ay isinakay po doon sa Red CRB po. Colonel Jean, sino may-ari ng Red CRB? Nalaman na rin po natin sir yung may-ari po na ito dahil nung chinek po natin yung engine and chassis number, subalit nung pinuntahan po ng personnel po ng Highway Patrol itong may-ari ay nagsinabi po niya na as early as 2013 ay naibenta niya po ito sa isang individual at yun po ngayon yung subject ng ating further investigation kung kanino po niya nailipat itong sasakyan po na ito. And with this development, Colonel Jean, meron na tayong POI, person of interest o persons of interest? Noong November 13, sir, ay nakapag-refer na po tayo ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban po kay Major Alan De Castro at doon sa kanyang personal driver na si Mr. Jeffrey Magpantay na kung saan doon sa sinasabi ko kanina na 3 kalalakihang nakita ng 2 witness ay positively identify nila itong si Mr. Magpantay na isa doon sa 3 lalaki na nakita nila na naglipat ng dugo ang babae papunta doon sa Red CRB. So iniintay na lamang po natin, sir, matapos yung evaluation na sinagawa po ng Batangas Prosecutor's Office para po ma-determine kung ripe for preliminary investigation ito pong kaso na ito in compliance po doon sa DOJ Circular number 20. Okay. So wala pa ring linaw ma'am kung ano na po kung nasaan po ngayon o anong status po ng nawawalang itong beauty queen, ma'am?
Sa ngayon, sir, ay ang treatment pa rin natin sa kaso na ito ay missing persons pa rin. Kaya kidnapping and serious illegal detention pa rin ang sinampa natin. Subalit kung sa mga darating na araw ay meron po tayong marirecover na iba pang mga significant evidence relating to this case, yung PNP naman is not precluded from submitting an amended complaint sa prosecutor's office. Hintayin lang po natin, sir. At nangako naman po, sir, ang CIDG na gagawin po nila lahat ng makakaya po nila para makolekta pa yung ibang mga ebidensya at syempre mahanap po itong nawawala po nating biktima at least para na rin po sa kapanatagan ng loob ng pamilya. At yun ang commitment po ng PNP sa pamilya. Ma'am, anong kahalagahan itong result ng forensic group, itong DNA result, doon sa ipinail nating reklamo laban dito sa mga suspect ngayon, ma'am, na kidnapping at saka arbitrary, ano ba yun, Kidnapping and serious illegal detention. Kagaya ng nasabi ko kanina, Attorney Rox, ay malaki po yung magagawa nitong development pagdating po sa DNA testing na sininawa dahil this will prove na yung dalawang witness natin na nakakita personally na may dugo ang babaeng nililipat, which we believe na ito na nga po yung nawawala nating biktima, this will prove and further strengthen po yung mga kasong isinampa po natin laban sa mga suspect, at least doon sa kasong kidnapping and serious illegal detention dahil hanggang ngayon, sir, ay hindi pa natin nakikita itong ating biktima at malibang pa po doon, sir, meron po kasing iba pang witness na nagbigay ng statement na nung araw na huling nakitang buhay itong ating biktima, ang talagang kinatagpo nito ay si Major De Castro. Attorney, ano ngayon ang status ng ating person of interest, si Major De Castro? Anong status niya para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay? Sir, the moment, sir, na lumutang po yung pangalan ni Mr. De Castro ay inilipat po kaagad yung pag-handle po ng kaso na ito sa CIDG to preclude any notion na ito po ay magkakaroon ng white dahil si Attorney De Castro po ay naka-assign sa Police Regional Office 4A. Kasalukuyan po siyang under restrictive custody habang dinidinig po itong kaso na ito para siguraduhin po na siya po ay present sa lahat po ng proceedings at maharap po niya itong kaso na ito. At yun yung commitment natin, sir, hindi lamang po sa pamilya ng nawawalang biktima kundi sa buong mga kababayan natin na hindi po ito-tolerate ng PNP ang anumang misdeeds at misdemeanor ng ating mga kapulisan, and in fact, no less than yung mga investigador po ng CIDG ang nagpupursige para tuluyang marisolba po at mahanap po yung biktima. Meron na bang administrative complaint, ma'am, na isang palaban dito sa ating suspect na police? Meron na po, sir. Sinampahan na po siya at ang may hawak po ng kaso ng administratibo labang kay Major De Castro ay yung Regional Internal Affairs po ng Region 4A po. At tumatakbo na rin po yan. In for background lang, ako rin, hindi ko rin establish ito. Ano yung connection ni Major doon sa nawawala? Well, I think, sir, there was already an implied admission on the part ni Major De Castro na meron silang special relation nitong nawawalang biktima. Meaning romantic relationship? I believe so, sir. Mag-boyfriend-girlfriend, no? Yun, sir, yung lumalabas, sir, sa mga testimony at iba pang mga information na nakalap po ng ating investigating unit. I'm sure yung mga close friends nung nawawala, alam yan eh. May mga pinagsasabihan yan eh, no? Yung mga marites pa. Oo, yun. Minsan, mas reliable minsan yan. Anyway, sana man, no? Sana buhay, no? At least, Yusek, nakikita nating umuusad yung, Yes, sir. yung kaso, investigation. Nagkakaroon ng unti-unting linaw yung kinakandak na investigation. Atin na mga kababayan, ito sanang si Jeffrey Magpantay ay isa rin sana itong susi para malutas itong kaso na ito, mga kababayan. Pero ayon sa mga komento ng mga netizen, itong si Jeffrey Magpantay ay maaring wala na rin ito. Naibao na rin ito kasama si Catherine Camilon, mga kababayan. Pasensya na sa pamilya ni Catherine Camilon, pero habang tumatagal, mas lalong lumiliit ang tsansa na buhay pa itong si Catherine Camilon, mga kababayan. Magdalawang buwan na, no? Pero wala pa ring balita kung nasaan na ang nawawalang guro na ito, mga kababayan. Ang kaso na ito ay baka matulad lang kay Jobilin Galieno. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, itong si Jobilin Galieno ng Palawan ay hindi talaga natagpuan ang kanyang katawan. Hindi talaga natin alam kung ito ay buhay o patay na. Pero ang karamihan, paniniwala ng ating mga kababayan, si Jobilin Galieno ay patay na rin, mga kababayan, ha. Yun na nga, sana nga ay mabilis
kumilos itong Philippine National Police para nga matukoy kung itong si Catherine Camilon, mga kababayan, ay patay o buhay. Ang importante nito ay makita yung katawan, mga kababayan, nitong nawawalang beauty queen. Yun ang hanggang dito na lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Iron, shout out kay What Does the Bible Really, shout out kay Madison Pedro, shout out kay Wilma Cadusali, Marilo Giray, shout out Husing Astillero, kay Robert Tawadan Idol, shout out ng El Nido Palawan, Jeffrey Coli, shout out Annabel Susmina, shout out Rosalio Lopez, kaya Marlene Libaton, Alejandria Garcia, shout out Benji Gonzales, Leonardo Sabrido, Leonardo Sabrido, kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out ma'am. At kay Ma'am Berje Verheligios ng Pulilan, Bulacan, napakalamig na daw ngayon sa Japan, ayon kay Ma'am Joyce. Kay Ronald Miral, shout out. Kay Scout Ranger Idol, shout out Kay Tidiver, shout out sa'yo Idol, Tidiver. Christine Lucernas, shout out. Shills Vlog Idol, shout out. Kay Viahirong Guard, shout out Idol. Robert Tawadan, tapos na. Saldi Ispartero, shout out. Jomidis Alas, shout out Idol Jomidis Alas. Lilian Narito, kay Rita Ponyo, Leoncio Baguhin, shout out Idol. Marlene Libaton, Heldo Melido, shout out. Kay Ibs Federico, shout out. Jolita Borromeo, kay Richel Mariano, at kay Maria Lourdes Palad Cuarto. Yun ang mga kababayan, habol natin si Benji Gonzales at Albert Usman at E.J. Reyes. Idi sa Morbi, shout out Clifford Sakuragi. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.